Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako si Edgar Miorada, taga Bohol, OFW sa Spain, at handa ko pong susuportahan si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente sa 2028. Ito na. Ito yung mga pag-usapan natin dito ngayon, yung impeachment ni VP Sara. Na napanood ko yung balita kanina na itong si tawag nito Valeriano, itong si taga Iloilo na congressman din, si Defensor. Sino pa dito? Itong si Ronaldo Puno, Luestro. Based na rin sa kanilang mga interview, no. Lalo to si Luestro. Mukhang ipapasa ang bola dito sa nag-endorse ng impeachment dito kay VP Sara. Kasi sabi niya, kailangan daw talaga na matibay yung ebidensya, pero nagdidepende na rin ho ito sa mga in-endorse sa mga congressman na itong impeachment niya ni VP Sara. So, parang si Luestro dito, may pahiwatig ba na naghugas kamay ba ito o ano ba talaga ang kanyang plano ngayon? Kasi magbubutuhan talaga ito sa darating na mga araw. Kasi itong impeachment ni VP Sara, itatrial na talaga to eh. Ay, mag-umpisa na to sa Lunes kasi ito na yung umpisa sa kanilang hearing sa impeachment na to. So, mahaba-habang takbo ho ito ng hearing. So, titingnan daw ho nila itong mga itong ebidensya nitong impeachment ni VP Sara. So, para makita ninyo kung bakit ako nag-react dito kay Luistro, dito kay Defensor, ito kay Valeriano, ito kay Ronaldo Puno, ayan yung mga sinasabi nila. Nilinaw ng ilang miyembro ng National Unity Party na conscience vote at hindi party stand ang kanilang paiiralin sa pagboto kung dapat umusad ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Conscience vote at hindi party stand ang paiirali ng National Unity Party sa pagboto ng mga kongresistang miyembro nito sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ng ilang miyembro ng partido matapos maglabas ng statement ang partido kagabi na kung walang bagong ebidensya laban sa bise, hindi nila susuportahan ang pag-impeach dito. Ayon kay NUP Chair Ronaldo Puno, 42 ang miyembro nila sa Kamara. No, this is not the party stand. This is just the consensus of the ones that I have talked to. We will have another formal meeting. I doubt that there will be a uniform party stand here. No, because there is just too much division among our members. So the tendency now or the direction now is that we probably will have parang a conscience vote, no? That everybody will be allowed to vote the way he wants to vote. I have not received explicit instructions from party leadership whether or not we support the impeachment. All I understand is that we will listen to the evidence during the impeachment hearings and we will decide, like every congressman should decide, based on his own assessment and personal conscience. Ang salita naman, it will be a conscience vote. So it will depend on the House members of the NUP kung ano yung sa tingin nilang tama. Si Defensor ay impeachment prosecutor noong unang impeachment proceeding laban sa bise, habang si Valeriano naman ang nag-privilege speech na nagpagulong sa impeachment ni VP Duterte. Kapwa sila naniniwala na may mga nakamit na impeachable offense ang bise, pero handa silang makinig sa mga bagong alegasyon at ebidensya. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang tao handang pumatay sa presidente kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. Kung may bagong ebidensyang maihahain ang mga complainants at ang mga endorsers nitong bagong 4 na impeachment complaints, it will only strengthen the evidence against the respondent, against the Vice President. So tingnan natin kung meron nga. I think so, kasi at the time na mag-privilege speech ako, di ba meron ako mga
accountability na hinahanap sa kanya na hindi naman niya nasagot before. As far as the 2024 o 2025 impeachment concern, nakita ko naman noon na may toner substance at dapat ma-impeach. Pero sa ngayon, tignan natin. Ayon pa kay Puno, walang kinalaman ang NUP statement sa pag-anunsyo ni VP Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Wala, absolutely not. Wala naman connection yun eh. Alam naman ng lahat, tatakbo na siya. No? So, alam naman na lahat, nasa majority kami ng Congress. No? So, we're not on the same side. Ayon kay House Justice Committee Chair Jervy Luistro, naabisuhan na ng Committee Secretariat ang mga miyembro ng komite tungkol sa unang pulong nila para sa VP impeachment complaint sa Lunes, March 2. Kasabay nito, nagbigay na rin daw ang Secretariat sa mga kongresista ng kopya ng 4 na impeachment complaints laban sa bise. Ang hamon ngayon, sabi ni Luistro, ay nasa mga kongresistang nag-endorso sa mga reklamo. Definitely, kung sa ganito kaaga, merong mga national parties who are already manifesting their position, similar to that of the NUP. No, I think the endorsers should be more challenged this time to be able to present strong evidence and initially compliance with the standards required in the Justice Committee for us to be able to move forward. That is the standard as to form and as to substance. So, sabi ko nga, di ba, itong si Puno, nagkaroon din to ng interview doon sa kabilang channel sa DZMM, ay ano niya na, hindi namin suportaan yan kasi sa halip na suportaan natin yung impeachment ni Sara Duterte, ituon na lang natin sa mga importanteng bagay ngayon. So, dito ngayon, nag-iba siya. So, pero hindi niya sinabi na hindi kami susuport, i-impeach namin yan. Kakaiba sila ngayon itong taon na to kasi sabi ko nga, nung nabulabog sila dito sa mga mali-malita, lalo to si Luistro kasama ho ito sa nabanggit na nakatanggap din ng malita sa mga congressman dito. So, dito pa lang, ito si Luistro, sabi nga niya, di ba, na yung nag-endorse ng impeachment ng mga congressman o sino ba endorse ng mga impeachment yan? Itong si Laila de Lima, ito si Ortega, Bini Abante. Sino ba? 4 yan na ano. Tama, kasi si de Lima, 2 impeachment ang kanyang in-endorse niyan So, Bini Abante at saka itong si Robert Ortega, itong si Ortega dito sa La Union. So, kung ating basahin ang kanilang ngayon, lalo itong si Valeriano at saka itong si Defensor, kasi nga nakaraan daw, kaya sila doon sa impeachment, parang pumirma doon sila o in-impeach nila si VP Sara dahil doon sa sa ebidensya. Ngayon ganun pa rin naman Anong ebidensya ang hinahanap ninyo? Yun lang yung kay Madriaga, yun lang yung pinakabago ninyo. So nung nakaraan, yun ang basihan ninyo. So wala na. Nasa na yun? Napag-aralan na ng husto yun ni VP Sara. Tapos isa pa, itong mga congressman na to, talaga sila ngayon, itong nabanggit natin congressman yun, parang nakikita talaga nila na malabnaw talaga itong impeachment na to. Kasi hindi na sila kagaya ba nung nakaraan na sa mga apanas buhol pa, gara-gara mag-istorya. Gara-gara, impeach namin yan, i-impeach namin. Lalo to si lalong ito si Valeriano at saka itong si Defensor. Tingnan nyo si Valeriano ngayon na nagsalita. Iba. Kasi puro na lang titingnan natin, lahat sila titingnan natin. At saka itong si Luistro, na isa rin to, na may kautangan daw to ni VP Sara. Ewan ko lang kung nagbayad na to. Nako po, Luistro. Kaya sila ngayon, labo-labo na. Watak-watak na talaga itong mga House of Representatives dito. Ang ganda ng ginawa ni VP Sara na habang hindi pa siya na trial diyan sa kanyang impeachment. Ayun na,
Inunahan niya na tatakbo ako. Pero hindi naman yon ang dahilan na pag-announce niya na tatakbo siya pagka-presidente ay pangharang sa kanyang impeachment. Depende naman talaga yan eh. Kung ano talaga ang nasa utak ng mga congressman ngayon. Kasi itong mga congressman ngayon, nagbabasa na talaga sa darating na mga araw. So ito si Luistro, palagay ko, alam naman natin, itong mga nasa House of Representatives, sila yan ang unang magbabalingbingan eh. Ito yun sila. Kasi kapag nanalo si VP Sara, saan sila pupunta? Kailangan talaga nila ngayon yun ay magbasa-basa na sila dito sa kanilang kapaligiran kasi kung hindi nila to gagawin nila ngayon, kung tira pasagad pa to, sila din ang kawawa. So itong mga nakatanggap ng mga mali-malita dyan ngayon, ewan ko lang kung ano talaga yan kasi baka pag nagkakataon yan, baka imbisigahan lalo yan sila. So yun ang masaklap ngayon. Masaklap to kapag maimbisigahan sila dyan sa mga malita-malita na yan. Kaya lang itong NBI ngayon, iba yung iimbisigahan yung 18 Marines ang iimbestigahan daw. Hindi nila imbestigahan yung isiniwalat ng mga Marines. At ito na nga siniwalat sa mga Marines. Kasama nga ho to si Luistro. Kasama to si Bini Abante. So, hindi pa nga sila na-imbestigahan. Kanya-kanya na silang tago. Kanya-kanya na silang, hindi na totoo. Pati to si Dilema. Hindi naman totoo yan eh. Pati itong mga makakaliwang grupo. Paano kung imbestigahan talaga kayo? Antayin nyo na lang. Maimbestigahan talaga kayo kasi 2 taon na lang si Bongbong Marcos na natira sa kanyang panunungkulan. Malapit na ho yan. Kaya ayusin nyo talaga. Kaya itong mga congressman na to ngayon, parang itong si Luistro mukhang dumistansya na rin dito sa impeachment. Parang pinaubaya niya lang dito sa itong nag-endorse dito sa impeachment na to. At bakit nag-iba kayo ng mga tono? Ito yung mga nabanggit ko ngayon. Nag-iba na ang tono ho ninyo. Depende na daw ho sa investigasyon. Lahat kayo nagsabi na depende na ho sa investigasyon. Kaya iyari kayo niyan. Patay tayo dyan. Kaya abangan namin ho yan talaga mangyayari sa inyo.